Ating pag-uusapan mga kaibigan kung ano ang kalusugan tips na maaari nating magamit araw-araw kung papaano po tayo makikipagsapalaran sa ating nararamdamang sakit sa likod. Alamin natin sa video ito, and don't forget to follow, like, and share our Facebook page, Doc Vito Health and Wellness Tips. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Doc Vito, and press the bell button to be more updated sa ating mga health tips. And this video is sponsored by Mindoreñong Manggagamot. Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito nyo po, ang inyong Mindoreñong Manggagamot. Magbibigay po tayo ng everyday tips para po sa mga pasyente o kababayan nating nakakaranas po ng araw-araw na sakit sa likod. Kadalasan po kasi ito ay nakukuha po natin sa ating trabaho, sa ating pagkakaupo o pagkakahiga po sa muling posisyon. At higit po sa lahat, tayo po ay araw-araw gumagastos kung ano po ba ang pinakamahusay na gamot sa pagsakit sa likod. Ang ating ginagawa po karamihan o kalimitan sa ating mga pasyente ay sila po ay nagpapamasahe po para po muna maobserbahan kung ito po ay makukuha po sa hilot or masahe o kaya iinom po tayo ng simpleng pain reliever po para po makaraos po tayo sa kirot sa buong maghapon. Kaya bibigyan ko po kayo ng kalusugan tips kung papaano po at maaaring makatulong po sa iyo sa araw-araw. Sa araw-araw po natin paikipagsalamuha sa ating sakit na nararamdaman gaya po ng sakit sa likod. Number 1 tip po natin is use your breath. Kailangan po pala nating huminga ng malalim, deep and slowly kapag po tayo ay nakakaranas ng kirot. Kadalasan po kasi kapag nandyan na po si pain or si kirot, tense na po ang ating katawan, ang ating mga muscle. Lalong-lalo na po doon po sa site or area kung saan po tayo nakakaramdam ng kirot. So, kailangan lang po natin mag-concentrate sa paghinga ng mabagal, malalim at mahinahon. Okay? Number 2 tips, rethink your good days. Kapag po kasi tayo ay nakakaramdam ng matinding sakit, napaka-importante po sa atin ng ating sariling emosyon para po ating gamitin yung mga masayang araw o yung ating mga good days po natin sa oras po tayo nakakaranas po ng kirot. Bakit po? Kailangan po kasi nating maging realistic sa ating goal na kailangan po nating i-mindset ang ating kaisipan na maaagapan po natin ang kirot nito sa positibong kaisipan. Number 3 tips natin ay challenge yourself physically. Alamin po natin kung nasaan po ba yung ating tolerance ng ating pain. Nasaan ating iskoran? So 1 to 10. 5 yung gitna. Nasaan po ba yung pain scale natin? Nasaan po ba yung level ng kirot? Para po malaman po natin kung tayo po ba ay kailangan po talaga magpakonsulta or kailangan po mo natin itong gamitan po ng pag-stretching, yung ating ginagamit po na massage, or baka naman po kaya po ng mga simpleng mefenamic or ibang pain relievers po na available sa ating bahay. Then number 4 tips, edit yourself. Kailangan po kasi nating alisin sa ating isipan, ay na hindi ko na kaya yan. Parang hindi ko na po kaya ang kirot. Samantalang kapag na-assess ng mga doktor, hindi naman po pala napakaluhubang sakit po nito. Hindi naman pala sobrang sakit. Napakamalumali na sakit lang po pala nito. Minsan kailangan mo lang siyang hipuin. At kadalasan, simpleng pain reliever lang po pala. Aalisin po natin sa atin ang negatibong kaisipan na hindi po natin kayang ang kirot at para po ma-reassess natin ang ating sarili. Number 5 tips po natin, reach out. Kasi po ang pain is isolating po. Kumbaga pag tayo nakaranas po ng kirot, ang nangyayari po sa atin, ina-isolate po natin ang ating sarili. Tayo po ay lumalayo, tayo po ay nagkukulong sa kwarto. Mahirap nga naman kapag hindi tayo nakikita ng ating mga minamahal na kamag-anak or minamahal po nating mga magulang, kapamilya. Paano nila tayo matutulungan kung hindi natin nakikita? At kung tayo po ay nakabukod. So, kailangan po nating mag-reach out. Kailangan po natin gumawa ng support group. Yung ating pamilya, yan ang ating pinaka-ultimate team na ating magiging katulong or katuwang para po ma-address po natin itong ating nararamdamang kirot sa likod. Okay? Number 6, check your medications. Check your meds. Isipin nyo po, kung napapansin nyo, kailangan po natin i-rate sa pain scale, gano'n siya kasakit. Baka naman mamaya, sobra-sobra naman pong kirot. Or baka naman, sa ating mga pag-agam-agam,
nakarinig tayo sa ating mga kababayan na ito yung gamot na ininom ko, baka maging or maaring maging epektibo to para sa'yo. I-check natin baka mamaya hindi pala pwede sa atin yan dahil po tayo ay may sakit po sa kidney, may sakit sa baga, may sakit po sa puso at higit po sa lahat, tumataas po ang ating presyon or sumasakit po ang ating sikmura. Marami po tayong kailangan po ikonsidera at huwag na huwag niyo pong kakalimutan isang guni sa doktor ang inyong mga iinuming gamot. Number 7, cut back on drinking. Iwasan po natin ang pag-inom ng alcohol. Yung iba kasi sabi nila kapag uminom ng alcohol, nakakalasing, nakakabawas po ng pangkirot. Nako, wag po natin gawin niyang alibay or reason dahil ang ating iniisip lamang dyan ay ginagawa nating rason ng alcohol. Number 8, do you smoke? Quit smoking po tayo. Iwasan po natin ang magsigarilyo. Kasi pag tayo stress, kapag tayo tense, kapag nakakaramdam tayo ng pain, iniisip natin nakaka-relax o nagiging pain reliever po si sigarilyo. Kaya iiwasan po natin yan. Kasi ito po, kada smoke mo, kada sigarilyo mo, mas lalo pong rumurupok ang inyong buto na prone po kayo magkaroon ng osteoporosis, osteoarthritis po na mas mabilis at kadalasan po nagkakos ng sakit ng ating likod or low back pain. Yan po ang ating mga kalusugan tips mga kababayan na pwede nyo pong baunin sa inyo araw-araw at i-share nyo po sa ating mga kababayan. Hindi lamang po yan simpleng exercise. Hindi lamang po yan simpleng pagpapamasahe. Hindi lamang po yan nakukuha po sa mga gamot na available po sa ating butika o sa mga tindahan man na ating nabibili. Nawa po'y pagpalain po tayo ngayong araw at mapagpalang araw po sa ating lahat.